Alam nyo bang may lugar sa Rizal na halos 4,000 to 5,000 years na artwork? Oo, hindi libingan, artwork. At hindi siya basta drawing Misteryo ito na hanggang ngayon hindi pa rin fully nauunawaan. Kaya sa video na to, dinayo namin ang Angono Binangonan Petroglyphs, ang pinakalumang artwork sa buong Pilipinas. Let's go! Hey everyone, it's Jane and Liz. Today pupunta tayo ngayon sa Angono, Rizal. Pupunta kami sa Angono Petroglyphs na sinasabing oldest rock site daw sa Rizal. And doon makikita natin yung mga carvings ng ancient people. Kaya samahan nyo kami. Ngayon lang din namin siya makikita actually. Let's go! Bye! Papunta kami sa Angono Rizal ngayon. Nanggaling kami ng C5 and binabaybay namin yung Ortigas Ano yung next na papuntahan natin? Medyo traffic yata pag sa Ortigas Ave. May option kami kanina actually na kumaliwa. Pero medyo magulo yung binibigay na directions ni Google Map kaya nag-stick kami dito kasi mas familiar kami dito tuwing pupunta kami ng Rizal. Tapos lang natin dumaan dun sa Rotonda. Ang Cabrera Ortigas Ave and R5. Ngayon pinadaan tayo papuntang Antipolo kaysa Kumanan. Let's see kung saan tayo dadali ni Google Map. Ang lakas ng ulan. We'll see kung makakapasok ba tayo. Sana tumigil yung ulan para makapunta tayo sa Petroglyph kasi gusto ko rin siyang makita talaga. Kay Google dito sa may Shopwise pinapakanan niya tayo sa Manuel L. Quezon Extension. Ito, pagkatapos lang ng DIY hardware at Pure Gold. Yan. And then from Manuel L. Quezon Extension, kakanan daw tayo sa Colonel Guido Road. So far, walang nakalagay na mga sign. Pero may nakalagay na sign ng Thunderbird. Meron ding guardhouse. We'll see kung papapasukin ba tayo dito. Maganda na ng view, kita na yung lake. Ayan. Biglang nature pagkapasok dun sa guard. Ito. And then, may sign. Ayan. Angono Binangonan Petroglyphs. In 400 meters, you will arrive at your destination. Yung iba maraming naglalakad. Marami rin pala nagpupunta. And then, may parking. Ito, may car park. Doon ka sa tabi ng red. So, let's see. Entrance ng Angono Binangonan Petroglyph site. Hi guys, nandito na tayo sa Petroglyph, Angono, Rizal. Kakarating lang natin from Valenzuela to Rizal, almost 1 hour and 45 minutes. Depende pa yun sa traffic. Yun, tapos pwede siya sa motor, maraming nakamotor dito ngayon. Tapos yun, ang rough road lang mostly is yung pagpasok mo na nung sa guard. Pero so far, yung dadaanan mo papunta dito is sementado naman na din. Akala kasi namin nung una magiging parang off-road adventure siya.
Yeah. Pero so far, wala naman kami nadaan ng rough road talaga. Yun. So, kita-kits na lang sa loob. Bye! So, hi guys. Nandito na tayo. Papasok tayo sa tunnel sa Petroglyph, Pangono Rizal. So, yan. Pakita natin. Parang wala namang entrance fee. Oo. So, nandito naman nakalagay naman dun, nandito yung mga reminders. So, check nyo na lang. Tapos, parang wala naman ding entrance fee. So, it's free. So, yan. Pagbaba nyo ng car, makikita nyo na agad yung tunnel. So, ito yung tunnel, yan. So, dyan tayo papasok. Tingnan natin kung magkakatakutan ba kami ni Janie. So, ito na, nasa tunnel na tayo, guys. Madilim, pero okay naman. Hindi naman siya nakakatakot. May mga tao din kasi. Pero siguro kung kaming dalawa lang ni Janie, baka tumakbo pa kami dito. Ayun si Janie. Yan. Yan. Run. Okay. So tara. Excited na kami makita yung mga ginawa ng mga ninuno natin. Mga ukit ng mga ninuno. Cute din naman ng mga ano nila. Mga natural flora and fauna. Ayan o. May mga ganyan dito. Wala daw signal dito. According to Lizzie. So guys, dito walang signal yung smart. Ewan ko lang, di ko lang sure kung yung Globe meron. Pero check namin yan mamaya. So ngayon, it's already 3:50 PM. So yun, nandito na tayo sa Petroglyph, Angono Rizal. So hanggang 5 PM siya. So walang signal dito yung smart. Pero mamaya check namin yung Globe naman. So dito yun, free siya. Wala siyang entrance fee. So mamaya makikita natin yung mga inukit ng mga ninuno natin. Okay? So yun. See you. Ito ang nakakamangha. Ayon sa National Museum at UNESCO, ang mga petroglyphs na ito ay ginawa noong late Neolithic period, mga 4,000 hanggang 5,000 na taon na ang nakakalipas. Oo, sinasabi na 3,000 BC pa ito naiukit. Ibig sabihin, bago pa man itayo ang mga ibang pyramids ng Egypt, may mga tao nang naguguhit dito sa atin. Mas matanda pa ito sa ibang mga pharaohs ng Egypt. Posible din daw itong naging hiding spot ng mga guerrilla noong World War II. Kaya dahil sa historical at cultural significance ng lugar na ito, ay napasama siya sa tentative list ng UNESCO World Heritage Site. Ang galing, di ba? Hi guys, so ayun, yung nakikita nyo sa likod is yun yung petroglyph or yung mga ukit. So yun, iaano ko na lang dito, screenshot na lang namin or pipicture na lang namin yung itsura niya kasi hindi nyo siya makikita. Yun, so kanina may nakausap kami. May sa baba kasi neto, merong little museum.
So, nandun may mga tour guide. Pwede naman kayo magtanong sa kanila if ever. May information din about the rock or petroglyph sa baba na pwede nyo basahin. Yun. So, doon nyo makikita kung paano na-discover tong area na to. So, sabi ni ate, hindi na namin papangalanan kung sino man siya. Yun. Sabi ni ate, dati daw to, baka possible daw tong volcanic crater, parang gano'n, or part ng volcanic nung mga panahon pa ni Kopong-Kopong. Pero hindi naman daw sila sure, pero baka lang, suspecha lang. Yun. Tapos, sabi, nakalagay kasi doon sa parang history niya is volcanic tuff. So, parang, parang namuong mga ashes ng volcanic, ganon. So later, maglalagay kami ng research about it. Ngayon kasi medyo interested din kami sa history ng place. Yun. Tapos, mayroon din pala ditong CR yun. Pwede rin kayo magdala ng mga food for picnic. Kasi sa baba may mga tables and chairs. Yan. Kasi yun, maliit lang siya, pero maganda. Ma-appreciate mo yung nature, of course. Then, sabi do sa history is meron doon 127 na ukit or drawing. So, syempre, hindi naman na natin mabibilang yung 127 dito. Ikot muna kami and then mamaya na namin sabihin yung full detail. Yun. Pagbalik namin ng car, enjoyin din muna namin yung area. Okay. So, see ya guys! So, hey guys, welcome back. So, nandito na kami sa kotse. Ayun, so, i-recap lang namin yung experience naming dalawa dito sa Petroglyph, Angono, Rizal. So, Janie? Ayun. So, in terms of experience, masasabi namin okay siya. Yung final verdict mamaya. Yes. Pero simulan natin bago pumunta dito. Yung lugar is very accessible kung may car ka. So kami kasi yung experience namin is with car. Papunta dito, napin siya agad ni Google Map. Tama rin yung directions na binigay niya. So mula sa amin, it's 2 hours sa Valenzuela. Pero kung sa Manila ka siguro less than 2 hours. And then, pagbaba mo ng kotse, may entrance lang. May parking din nga pala, malawak for motors and for vehicles, for 4 wheels. Pagbaba mo ng kotse, makikita mo na agad yung tunnel sa mga TikTok and reels and shorts. And wala namang entrance fee according dun sa guard. Hanggang 5 p.m. din siya. May mga reminders na rin dun kung ano yung bawal at pwede. And then after nun, mga short walk lang, mga 5 minutes to 10 minutes. Nandun na kayo mismo sa petroglyphs para mag-register. Yes. So, dagdag ko lang doon, bago kayo makapunta dito sa petroglyphs, mag-iiwan pala kayo ng ID, ng valid ID doon sa guard. Kasi para siyang kumbaga sa village, mag-iiwan ka ng mga ID, parang ganon. So yun, ang next natin, pag dating nyo doon sa baba ng petroglyph, Angono Rizal, is meron siyang small museum. Sa small museum, nandun yung mga history kung paano siya natuklas, kung sino man yung nakatuklas. Tapos meron ding mga staff, yung mga parang tour guide na mag-a-assist sa inyo. Kung may gusto kayong itanong, tanong nyo, yun. So, yun. Mga friendly naman sila. Friendly silang mga staff, pati yung guard doon. Tapos, yun, no payment. Wala kayong babayaran entrance fee na wala. Is free lang siya. Then, ito palang petroglyph, Angono Rizal, is makikita nyo siya sa National Museum ng Rizal, okay? Part siya ng National Museum ng Rizal. Kaya yung staff nila is under din ng National Museum. And then, verified and factual naman yung mga sinasabi nila dito so far. Marami nga kaming natutunan about Rizal itself besides sa mismong petroglyph. And then, wala ring payment yung tour guide actually, which is very good kasi para sa pasyalan na free, na may ganun kang experience na Not bad. very coordinated. Hindi siya parang
pupunta ka lang, titignan mo lang yung petroglyph. Kung gusto mo talagang ma-experience siya as historical or may matutunan ka, sulit na sulit. Sulit na sulit. So, kung i-ask nyo is kung meron bang mga CR, yes, meron. Good siya for seniors na maiin. Or kahit hindi senior, kahit rentahin ka na mababa yung pantog, katulad ko. Yun, merong CR. Then, picnic table, yes, meron. Pwede kayo magbaon ng food, walang mga core cage or anything na babayaran, basta libre siya lahat, as in libre. Ang problema lang nga dito is yun nga, walang bilihan ng food. Kaya need nyo magdala ng food kung gusto nyo kumain dito. As in, literal na family bonding. Or barkada bonding ba, ganon. Or gusto nyong date ng jowa nyo or asawa nyo. Yun. So, yun. Marami rin kasing picnic tables, katulad nga sinabi ni Lizzie, marami ng picnic tables na naka-ready dito. Food na lang ang kulang. Food na lang. And then, di rin naman ganun kalayo yung lalakarin nyo sa picnic tables mula sa kotse nyo. So, I think kung may time kayo pag Sunday, kailangan nyo ng, or gusto nyo ng lugar na pupuntahan as a family, pwedeng-pwede to. Yes. Then, open pala to everyday. Kasi sa internet, ang nakalagay is Monday, close daw sila. Tapos hanggang 4 p.m. lang daw to everyday. Pero, nung tinanong namin si Kuyang Guard, everyday naman daw open, pati Monday of course. Then, until 5 p.m. na siya. Yun lang. Yun. So, final verdict, Lizzie, tingin mo ba is yung Angono Binangonan Petroglyph site, is it worth it? Of course, worth it. Thumbs up for me. 100% worth it siya. Kung Yeah. sa layo niya sa Manila, very near. Paglabas mo, marami ka naman din pwedeng pasyalan or kainan. And then, accessibility, check. Yes. Educational check. Historical check. And then, may slight physical activity check din, which is for me good. Lalo na ngayon na mas active na kami ni Lizzie. Yeah. And for me, very, interesting. Lalo na yung mga, alam mo yun, yung kung curious ka sa mga, yung mga ganyang bagay ba na, mga history na, Historical. yung inukit ng mga ninuno natin. Kung interesado ka sa mga ganun, of course, papasa to sa'yo. Kasi for me, pasado siya. Yes, para sa akin din. So, yun muna yung video natin today. We'll see later kung may pupuntahan pa kami ni Lizzie. Yun, surprise kasi i-explore pa natin tong Angono Rizal. Total, nandito na tayo. Okay? Alright. So, see you guys. Bye! Guys, may surprise kami ni Janie. Look at this. Nakikita nyo ba yan? Ang ganda, diba? Sobra, ang ganda. Ang ganda, sobra. Na-amaze ako. So, itatry natin i-zoom. Wait lang. Para makita nyo yung ganda ba. Ayan o. Ayan na yung city. Kita nyo? Nakikita nyo ba? So, yun lang. Pinakita ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Bye, guys! Hi guys, surprise! Nandito kami sa second stop namin sa Angono Rizal. I'm sure sobrang familiar naman kayo dito sa cafe na to because sikat na sikat siya sa TikTok, Facebook, Instagram, Shorts, anywhere. So ito is yung Escalera. cafe, yes. Escalera Cafe. Malapit lang siya sobra sa Angono Petroglyph. Mga 10 10 minutes, minutes, yeah. 10 to 15 minutes drive from there. And tinignan namin yung opportunity para makita siya, and ang masasabi ko lang is na-surprise kami. Yes, ang ganda. As in, ma-amaze kayo doon sa lugar, tsaka doon sa
city lights and anong tawag doon? Yung view. Yung view, as in yung Metro Manila, makikita nyo. Yung Laguna, yan. Basta yun. Oo. So, yung mga videos na nakikita nyo, maybe yung papakita namin sa inyo, hindi niya mabibigyan ng justice kung gaano kaganda yung view sa lugar na to. Pero hindi lang naman yun yung pinunta natin dito, of course. Tinignan din namin kung worth it ba siya in a sense na yung price niya sa food, yung experience. So, let's start with yung most obvious, yung price. Sa price, medyo pricey siya. Kung i-compare sa ibang mga restaurant dito. Sa drinks, marami kayong mapagpipilian. May coffee din sila, mga frap, may mga smoothies. Yun. Pero pricey talaga siya. So, yun. So, hindi siya yung budget. Kung ang trip na to is for budget, kumbaga kung sa Petroglyph, nakalibre kayo, dito babawi. So, kung ang gusto nyo is budget, hindi ito yung place para sa inyo. Pero yung view niya is maganda. So, isa yun sa positive or pros ng lugar na to is sobrang ganda talaga ng view niya. Yung city skyline, makikita rin yung Laguna de Bay, yung hills, yung mountain view. Ang ganda. As in lahat, makikita nyo dito. Literal, mapapawaw kayo. Oo. Ang perfect pa nung time na pinuntahan namin kasi nakarating kami ng afternoon. And then, meron siyang, nakita namin siya ng maliwanag. Then, may transition siya to night na nakita rin namin yung city skyline at night. Which is sobrang ganda, nagsaspark. Nagtwinkle siya, hindi siya mabibigyan ng justice nung cameras nga, na, katulad ng sinabi ko. So, yun, napag-usapan na namin yung price, yung view. Third is yung food. Food, masarap kung masarap. Worth it siya sa price niya. Actually, ang in-order namin dito is yung truffle pasta. Yun. Masarap siya. Yan. For me naman, okay lang. Hindi ko masasabi na dadayuhin mo siya for the food. Pero masarap. And for the price, hindi kasi ito yung price range na usually na gusto namin for our dates. Oh. Pero kung minsan lang naman, kunwari may special occasion kayong dalawa. Yes. Yun. Ito yung masasabi kong pwede nyong puntahan. Tsaka, bawing-bawi naman talaga doon sa view nyo. As in. Kasi pwede kayong mamili nung uupuan nyo sa restaurant, which is doon sa labas. Oo. Hindi ko lang sure kasi yung mga nakikita rin namin sa TikTok, iba yung view niya. Kung parang iba yung area na naupuan namin yata. Hindi ako Actually, familiar. parang nire-renovate yung second floor yata. Kasi nasa taas kami. So, yun. Yung parang under nung floor nila, nung entrance nila is nire-renovate yata. And after that is work from home friendly ba siya? No, hindi siya work from home friendly. Walang mga sakit. Siguro meron man, pero hindi siya yung ordinary na makikita natin sa ibang restaurant or cafe na ang dami talaga. Dito as in, pili lang. Then, hindi yung atmosphere, good naman siya, yung friendly mga staff, then lively naman. Pero hindi ka makakapag-focus sa work kasi nga sa sobrang dami ng tao. Literal na banding lang kayo ng family, friends, or wife, or girlfriend, boyfriend yan. Oo, more on dining experience siya. Hindi siya yung your typical coffee shop or cafe. Which is yun naman talaga yung cafe. Usually is for food siya. Instead of the focusing on the coffee and yung experience mo dun sa lugar. And lastly is yung restroom. Yes, merong restroom dito. Magkahiwalay yung lalaki sa babae, of course. And malinis siya. Yun. Yan lang naman. Yes, and for me lang, hindi naman sa nagninitpick ako, pero malinis yung restroom. Okay rin siya. Comfy naman. For all, I think malinis naman siya. Okay naman yung design niya. Ayun nga. So far, I think Escalera, worth it ba siya puntahan? Yes, worth it na worth it. Lalo na pang IG, yan, sa TikTok. Worth it sila. Kung Instagram or pictures ang hanap nyo pang profile picture, I think okay. Worth it siya. Pero kung sasabihin yung about sa price, no. Hindi siya budget friendly. Yan. So ayun yung trip namin to Angono Rizal. I hope na enjoy nyo rin. We hope na enjoy nyo rin. Ayun, sana supportahan nyo kami. And kita-kits tayo sa susunod na travel adventure namin ni Janie. Alright, so don't forget kung meron pa kayong suggestion sa comments or kung meron pa kayong alam na puntahan sa Angono Rizal kasi hindi kami familiar masyado, let us know lang sa comments.
Okay, thank you everyone for watching. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.